At siya ay naglalang ng halamanan upang doon magsimula ang tahanan. Ang tahanan ayon sa plano ng Diyos ay tahanang masaya, malusog, banal at masagana magpakailanman. Subalit ang sentro ng dakilang pag-ibig ng Diyos ay kinamuhian ng kaaway at patuloy na inaatake upang wasakin at gawing miserable ang bawat kaanib nito. Kumusta ang iyong pamilya? Isa ba ang iyong pamilya sa humaharap sa hamon ng buhay at unti-unting kumikitil ng iyong kapayapaan? Nagtatanong ka ba kung paano masiguro ang kaligtasan ng bawat miyembro ng iyong tahanan? Paano mo ihahanda ang iyong tahanan sa mga hindi inaasahang karamdaman, biglaang pagkamatay at trahedyang hindi maiiwasan? Paano mo haharapin ang iba't ibang krisis na ito sa iyong pamilya? Samahan si Pastor Renante and Mrs. Eva Bareha at iyong tuklasin ang tunay na larawan ng pamilyang masaya, malusog, banal at masagana. Good evening po sa inyong lahat, mga kaibigan namin na patuloy na sumusubaybay sa ating serye na Families Prepared for Crisis. Welcome pong muli sa ating talakayan sa gabing ito. Ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi ay ang kapahingahan ng pamilya sa panahon ng krisis. Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong muli ay manalangin muna. Tayo manalangin, dakila at mapagpala naming Diyos. Maraming salamat po na inyong pinagkaluban kami ng panibagong pagkakataon na magkasama-sama bilang inyong mga anak na pag-aralan ang mga bagay na kinakailangan upang maging matatag at masaya ang pamilya at mailayo sa crisis. Nawa ang inyong karunungan ay aming tanggapin at ang pamatnubay ng banal na Espiritu ay aming maranasan at maging pagpapala sa amin ang paksa na aming pag-aaralan ngayong gabi. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor. So, tayo po ngayon, mga kaibigan, ay nabubuhay sa isang busy o abalang mundo. Halos lahat ng tao ngayon ay busy. Saan mang lugar, sila ay busy sa pag-aaral, busy sa paglilibang, busy sa trabaho, at sa kung ano-ano pang mga bagay. Very busy na anupat kulang na o halos wala ng panahon para sa pamilya, lalo na sa ating mga anak. Oo. Family time. Alam niyo po ba na mahalaga na magkaroon tayo ng panahon para sa ating pamilya? Kasi ayon sa pananaliksik, ang isang masaya, matatag at malusog na pamilya ay mayroon laging panahon na sila ay nagsasama-sama. Yes, at alam mo, Pastor, may 1,500 na mga batang tinanong. Ang tanong sa kanila ay ganito, what makes a family happy? At alam mo ba kung ano ang kanilang sagot? Ano ang sagot nila? Sabi nila ay doing things together as a family. So mahalaga pala sa mga bata yung panahon na ang pamilya ay magkakasama. Oo, at merong mga prinsipyo na tatandaan tayo para sa isang matagumpay na pamamahala ng panahon. Una, dapat tandaan natin bilang mga magulang na ang ating panahon ito ay nanggaling sa ating Panginoong Diyos. Napakahalagang manalangin sa Diyos na tulungan tayo kung papaano mapamahalaan ang panahon na ito na mayroong karunungan. Pangalawa, ang panahon, kagaya ng pera, ay kailangang i-budget. Yes. Maglaan tayo ng isang gabi o isang araw, bawat linggo, para lang sa ating pamilya. At walang ibang interruption yon. Magplano ng isang regular at espesyal na family activity, kagaya ng camping, outing, swimming, na sama-sama ang pamilya. At ang pangatlo, ang maayos na pamamahala ng panahon ay nangangailangan ito ng pag-prioritize. Una, priority time for God. Pangalawa, kailangan may time kay Mrs., si Mrs. may time sa husband. Napakahalaga niyan. At panahon ng mag-asawa para sa mga anak at panahon para sa trabaho. Mahalaga yan sa atin ng mga lalaki yung time for work. Priority din po yan natin dahil tayo ang breadwinner. Naghanap buhay tayo para sa pangailangan ng pamilya, pero wag naman sobrang subsob. Yes. Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, for everything there is a season. May panahon ang bawat bagay. Kaya kung hindi tayo po marunong mamahala ng ating oras at panahon, marami tayong mga pag-aalala, may mga stress na siyang
dahilan ng maraming sakit ng tao ngayon. Sa katunayan, yung sakit sa puso, ito'y kadalasang bunga ng sobrang pagod at pag-aalala. At number one killer pa rin ito sa ating kapanahunan. Maiba ako, Pastor. Ang Diyos ba na lumikha sa atin ay may reseta o gamot para itong mga stress natin at mga worries natin sa buhay ay mawala? Mayroon po. May gamot ang Diyos na luluna sa ating mga stress at magbibigay sa atin ng kapanatagan. Noong nakarang gabi ay pinag-aralan po natin yung health law and then moral law. Yan, yung health law na nagsasabi na binigay yun ng Diyos para mapalagaan yung ating kalusugan at maiilayo tayo sa karamdaman. At yung moral law naman ay ipinagkaloob ng Diyos para mapanatili ang malusog nating kaugnayan sa Kanya at sa ating kapwa-tao para maging maayos ang sambahayan. Ang 10 utos ng Diyos, ito po ay Code of Conduct para sa bawat pamilya. At doon sa 10 utos, sa ika-4, ang utos na ito ay totoong napakahalaga. At sinasabi doon sa Exodus 20, verse 8 to 10, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat na iyong gawain. Ngunit, ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. At sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw niyang iyong anak na lalaki ni babae, niyang iyong aliping lalaki o babae, niyang iyong baka, niyang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. So sinasabi, Pastor, ng talata na 6 na araw magtatrabaho. Pero ang 7 araw ay Sabat na ipagpapahinga at ipagsasamba sa Diyos. So bakit 7 araw? Bakit hindi yung una, pangalawa, panlima, or yung iba pang mga araw? Sinasabi sa atin sa Exodus 20 verse 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakang banal. 7 araw sapagkat ito ay alaala ng Diyos sa kanyang paglalang. Ang 7 araw o ang Sabat, ito ay birthday ng sanlibutan. At ang Sabat, ito po ay tanda ng creative power ng atin pong Panginoong Diyos. Siya ang lumalang ng lahat ng mga bagay. So, ang Sabat ay special time of fellowship with God to celebrate His special day. Special na panahon na tayo ay magkaroon ng intimate fellowship, relationship sa ating Panginoon. Sino ang lumikha ng Sabat, Pastor? At kailan ito itinatag? Okay, napakaganda ng tanong. Kung titingnan natin sa Genesis 2 verses 1 to 3, pagkatapos ito ng paglalang, ito ang sinasabi, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At ng 7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng 7 araw sa madlang gawa niyang ginawa at binasbasan ng Diyos ang 7 araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga sa madlang gawa na kanyang nilikha at ginawa. So, dito, sa 6 na araw, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At tinapos niya ang kanyang gawa sa 7 araw sa makatwid. Ang nagtatag ng 7 araw, ang sinimulan nito ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Diyos. So, ano yung mahalagang 3 bagay na ginawa ng Diyos sa 7 araw? Doon sa chapter 2 and 3, sinasabi doon, pinagpala ito ng Diyos ang 7 araw, ipinangilin ito ng Diyos at ito ay kanyang pinakang banal. Atin pong pansinin dito na ang Diyos ay nagpahinga sa 7 araw, hindi sa una, hindi sa ikalawa, o hindi sa ibang bagay. So, may 3 banal na bagay na ginawa ang Diyos sa 7 araw na hindi niya ginawa sa ibang mga araw. Kaya ang utos ng Diyos sa tao ay alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yan. Pero Pastor, alin bang araw sa Sanlinggo ang Sabat ng Diyos? Ayan, titingnan po natin iyan. Ang tanong ng marami o ng ilan, makakatiyak ba tayong ang Sabado nga, ang Sabat na nais ng Diyos na
ating ipangilin. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa usaping ito? Sabi sa Exodus 20:10, sa binasa natin kanina, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ano ang ikapitong araw? Yan, titingnan po natin sa sinasabi ng banal na kasulatan. Sa kasaysayan ng Israelita, nung panahon ng kanilang paglalakbay, itinuro sa kanila ng Panginoon kung anong araw ang ikapito at kung anong araw yung dapat nilang ipaghanda para sa pagsalubong sa araw ng ikapito. Ginawa ito ng Diyos upang madaling matutuhan ng tao ang pagsunod sa utos tungkol sa Sabat. Ang sabi sa Exodus 16:26, 6 na araw na inyong pupulutin, datapwat sa ikapitong araw ay Sabat, hindi maghuhulog ng mana mula sa langit. Itong mana, ito yung pagkain na ibinibigay sa kanila ng Diyos sa araw-araw, maliban sa ikapitong araw. Nahuhulog ito mula sa langit at kinabukasan, sila ay namumulot ng kanilang kukonsumuhin sa buong maghapon. Pagdating ng ika-6 na araw, kinakailangan dubli ang kanilang pulutin na mana dahil pag-araw ng Sabado, sinasabi sa talata ay walang mahuhulog na mana. So, ang iba ay sumunod, ang iba naman ay hindi. Kaya ang sabi sa Exodus 16:25, hanggang kailan tatanggihan ninyong ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan. So doon pa lang, bago ipinagkaloob ang Ten Commandments doon sa Sinai, ay meron ng paunang sinabi ang Diyos sa kanila kung anong araw ang kanilang ipapangilin. Okay? Yes. Tingnan natin po sa panahon ng krusipiksyon. Ito din po ay nagtuturo kung anong ikapitong araw sa isang linggo. At sigurado tayo po dito na ang ikapitong araw, ito po ay araw ng Sabado. Buksan po natin ang sinasabi sa banal na kasulatan na sinulat po ni San Lucas sa 23, talatang 54, 56. Nooy araw ng paghahanda at malapit na ang araw ng Sabat, ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tiningnan ang libingan kung paano inilagay ang kanyang bangkay. At sila'y umuwi at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos at ng araw ng Sabat sila'y nagpahinga ayon sa utos. Ito pong panahon na ito ay panahon po ng pagpako kay Kristo sa krus at siya ay namatay at siya ay inilagay sa libingan. Ito po, anong araw po ito? Alam nating lahat kung anong araw yan. Yan po ay Friday. At sa banal na kasulatan, tinatawag po itong araw ng paghahanda. At sa Luke 24 verse 1, pagkatapos ng araw ng pamamahinga, nung si Kristo ay nasa libingan, sabi sa verse 1 ng chapter 24 ng Lucas, subalit ng unang araw ng Sanlinggo, sa pagbubukang liwayway ay pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda at nakita nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Ang sabi sa banal na kasulatan, unang araw ng Sanlinggo, yung mga alagad, yung mga babae pumunta sa libingan at pagdating nila doon, wala na doon ang Panginoon sapagkat nabuhay na siyang muli. Hindi na nila nasumpungan ang ating Panginoon. So tingnan po natin, namatay si Kristo, naroon, naipako siya at nailibing, araw ng paghanda at yun ay Biyernes. Araw ng kapahingahan, si Kristo ay nasa libingan. Yun po ay araw ng Sabado at unang araw ng Sanlinggo ay nabuhay ang ating Panginoong si Jesus. Sabi sa Lucas, unang araw ng Sanlinggo. Kung ang unang araw ay linggo, ano ang ikapito? Sabado. O, Sabado ang ikapitong araw. Ano po? Now, tingnan natin sa sinasabi sa Pasyong Mahal. Sabi doon, sa Pasyong Mahal, ito naman po ay related doon sa paglalang. At sa Henesis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Tinutuot siniyasat ng Santa Iglesyang Dilag, ang sa Henesis na sulat aniya ay pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbili ng talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Nasa Pasyong Mahal po yan, pahina
Kung titingnan din natin ang dictionary, Merriam Dictionary, napakaliwanag na the seventh day of the week is Saturday. Napakaliwanag po niyan. So, pero Pastor, may ilang mga maling kaisipan patungkol sa Sabat. Sabi ng iba, ang Sabat daw ay para lamang sa mga Hudyo. Tingnan po natin ang sinasabi sa Marcos 2.27. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Bakit para sa tao? Ang damit, ginawa para sa tao. Ang Sabat, ginawa ng Diyos, itinatag ng Diyos dahil merong isang mahalagang katotohanan siya na para sa tao na hindi dapat makalimutan nating mga tao, lalo na tayong mga magulang. Ano po? Ang Sabat na ito ay pinagkaloob ng Diyos para ito'y alaala sa paglalang at para hindi natin malimutan ang isang napakahalagang katotohanan na may Diyos sa langit na isang makapangyarihan na siyang pinanggalingan ng lahat ng mga bagay na siya lamang ang dapat nating paglingkuran, dapat nating sambahin at ibigin ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Kaya ginawa ang Sabat para sa tao. Hindi lang ang katotohanan ito para sa mga Hudyo. Para din po ito sa atin. Sila ay tao, tayo din naman ay tao din po, minamahal na mga kaibigan. So ang utos, kasama ang utos tungkol sa Sabat ay para sa lahat ng tao. Sinasabi nga sa Ecclesiastes 12:13, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So hindi lang tungkol sa Sabat, maging sa lahat ng utos sa banal na kasulatan at sa 10 utos. Pero Pastor, may nagsasabi na ang Sabat ay ipinako na sa krus. Tulad nung ipinako si Jesus, kasama na daw yun at binago na rin daw ito ni Jesus. Tingnan natin ang sinasabi doon sa aklat ni San Mateo. Ito po ang nagsulat po nito ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong si Hesukristo. Ganito po ang pagkasabi sa talatang 17 hanggang 18. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Maliwanag po ang sinasabi ng ating Panginoon na hindi niya sisirain. Wala ngang aalisin sa kautusan. Isang tuldok, isang kudlit, alisin mo pa lahat. So, hindi po yun inalis ng ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat may mga nakakabit na katotohanan dito. Una, ito ang tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Tanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Saan po yan nakasulat? Nasa Ezekiel 20 verse 12. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Sa Ezekiel 20, talatang 20, ganito din po ang pagkasabi, at inyong ipangili ng aking mga Sabat at mga maging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Si Jesus ba nangili ng Sabat? Yung mga apostles niya at saka yung mga nauna niyang mga tagasunod? Oo, sa Lucas 4:16, kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, ganito po ang sinasabi sa Lucas 4, talatang 16. Ito po ang sinasabi sa atin. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan. Siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa. Ano yung Pastor yung ayon sa kanyang nakaugalian o kaugalian? Ito yung ugali ng ating Panginoon. Siya ang lawgiver. Siya din ay sumusunod sa batas na kanyang ipinagkaloob. At itong kaugalian ng Panginoon, hindi lang ito nagsimula nung panahon na siya ay nabuhay dito sa sanlibutan. Okay, nasaan ba si Kristo nung panahon ng paglalang? Maliwanag po ang sinasabi ng ating Apostol Juan sa Juan 1:1 hanggang 3. Ganito ang pagkasabi, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Sabi sa Genesis 1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At sabi dito, sa simula ay kasama siya ng Diyos, yung salita na kasama ng Diyos. At lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya,
ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Si Jesus Christ ay presente nung panahon ng paglalang. Kaya alam niya kung ano yung araw na ikapito na kanilang ipinangilin pagkatapos ng paglalang. Kaya nung mabuhay siya dito sa sanlibutan, yun din ang araw na kanyang ipinangilin. Kaya hindi tayo magkakamali kasi si Kristo ang ating tingnan kasi bago siya naging tao, kasama siya ng Diyos. Sa Pilipos 2:5, sinasabi na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. 5 hanggang 8. At kinuha niya ang anyong tao at nagkatawang tao kagaya na ng bawat isa sa atin. So, sa panahon na yon, ang Panginoon ang kasama ng Ama nung paglalang. Si San Pablo, kung titingnan natin, ay nangilin din siya ng araw ng Sabat. Hindi po ba? Kasi yung sinasabi nila na ipinako na ni Kristo doon sa krus, pagkatapos ay binago na ni Kristo kasi linggo siya nabuhay. Sa panahon ni Apostol Pablo, di ba late ang conversion ni Paul? Okay. Araw pa rin ng Sabat ang kanilang ipinapangilin. Si Kristo wala na dito sa lupa. Naroon na siya sa langit. So, ang mga alagad, Sabado pa rin ang araw ng pangilin. Babasahin natin ang Gawa, 17 talatang 2. Ganito ang pagkasabi po. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. Ang mga unang alagad, binasa natin kanina sa Lucas 23:56, na sila ay nangagpahinga ayon sa utos. So napakaliwanag na hindi ito binago ni Kristo, nananatili ito sapagkat hindi mawawala ang katotohanan ng tungkol sa isang Diyos na manlalalang na dapat nating sambahin sa araw na kanyang itinalaga, araw na atin siyang alalahanin bilang siya ang Diyos na pinanggalingan ng lahat-lahat na bagay na tinatamasa ng tao dito sa mundo. Pero Pastor, kung Sabado ang araw ng pagsamba ayon sa banal na kasulatan, bakit Linggo ang araw ng pagsamba ng karamihan? Okay. Atin pong basahin ang isang propesiya, minamahal na mga kaibigan, sa Daniel 7, talatang 25. Atin pong buksan ang banal na salita ng Panginoon tungkol sa isang hula na noong panahon at ito ay nangyari na sa kasaysayan. Ang sabi po dito, at siya magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan. Sinasabi yan, at sila ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ito'y propesiya tungkol doon sa little horn. Diba? Doon sa ika-4 na hayop sa Daniel 7, yung unidentified beast. Doon sa kanyang ulo may tumubong 10 sungay. At yung pagkatapos noon, may tumubo pang maliit na sungay. At yung maliit na sungay ay may bibig at may mga mata at nagsasalita ng kapusungan laban sa Diyos. At alam natin po kung anong kapangyarihan ito. At yung ika-4 na hayop, ito ay kumakatawan sa Roma. Ibig sabihin, yung little horn na yon ay magmumula sa Roma. At titingnan natin sa kasaysayan po kung sino ang kinakatawanan nito. Sabi doon sa hula, iisipin niyang baguhin ang panahon at ang kautusan. Kung titingnan natin sa banal na kasulatan, sa 10 Commandments, ang tumutukoy na sa panahon na utos ay yung ika-4 na utos. Pero maliban doon, meron pa siyang ibang mga binago. Pero tututukan natin itong ika-4 na utos na iisiping baguhin ng maliit na sungay na ito na nagsasalita ng labal sa kataas-taasan at nilipol niya ang mga banal. Noon pong March 7, 321 AD, nangyari ang paglipat ng araw ng kapahingahan sa panahon ni Constantine the Great, na emperador ito sa Roma. Inilipat niya ang araw ng pagsamba mula Sabado patungo sa Linggo. Ang first civil Sunday law, tandaan natin, nangyari noong March 7, 321 AD. At sabi sa History of the Christian Church, ito ang nilalaman noong first civil Sunday law. Ang sabi po, History of the Christian Church, 1902, Volume 3, page 380. Sa marangal na araw ng araw or Day of the Sun, ang mga maestrado at mga taong naninirahan sa mga syudad
ay pinapagpahinga at ang lahat ng mga puok pagawaan ay pinasasara. Ngunit sa lalawigan, ang mga taong abala sa agrikultura ay malaya at lehitimong magkakapagpatuloy sa kanilang mga gawain. Yan ang nilalaman ng First Civil Sunday Law noong March 7, 321. Sunod, sa Historica Ecclesiastica Council of Laodicea, page 738, ang sabi po, sa taong 325, binago ni Sylvester, obispo ng Roma, ang titulo ng unang araw. Tinawag itong Araw ng Panginoon. Yan ang sinasabi. Kaya sunod na fact, si Peter German sa The Converse Catechism of Catholic Doctrine, ikasyam na pagkalimbag, ang sabi, tanong, ano ang araw ng kapahingahan? Sagot, Sabado ang araw ng kapahingahan. Tanong, bakit ipinangingili natin ang linggo sa halip na Sabado? Sagot, ipinangingili natin ang linggo sa halip na Sabado sapagkat sa kapulungan ng Laodicea noong 336 AD ay inilipat ng Iglesia Katolika ang kasagraduhan sa linggo mula sa araw ng Sabado. Tanong, bakit ipinalit ng Iglesia Katolika Romana ang linggo sa araw ng Sabado? Sagot, ipinalit ng Iglesia Romana ang linggo sa araw ng Sabado sapagkat si Kristo ay bumangong mula sa mga patay ng isang araw ng sanglinggo. Another, The Christian Sabbath, page 6. Ang Iglesia Katolika sa mahigit na 1,000 mga taon bago lumitaw ang Protestante sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang sakdal na misyon. Binago ang araw mula sa Sabado tungo sa linggo. So, sa Roman Catholic Church, mas matimbang sa kanila ang tradisyon kaysa banal na kasulatan. Ito ay naging maliwanag doon sa Council of Trent. Ganito ang sinasabi doon sa Council of Trent, From Sabbath to Sunday, na sulat ito ni Holtzman. Page 263. Sa katapusan sa huling pagbubukas noong 18 ng Enero, 1562, ang lahat ng pag-aalangan ay isinang tabi. Nagsalita ang arsobispo ng Regio na kanyang hayagang sinabi na ang tradisyon ay nakatayo sa ibabaw ng kasulatan. So sa Iglesia Katolika, ito ang tradisyon, ito ang banal na kasulatan. Mas matimbang sa kanila ang tradisyon. Kaya sinabi ni Cardinal James Gibbons sa The Faith of Our Fathers, Holy Names Edition, page 89, ang sabi niya, ngunit, maaari nating basahin mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis at wala kayong makikita ni isa mang hanay ng salita na nagbibigay ng pahintulot na pakabanalin ang araw ng linggo. Ipinatupad ng kasulatan ang pangingili ng Sabado, ang araw na di nating inaring banal kailanman. So inaamin naman pala nila. Oo, ang pangingiling ng Sabado na ikapitong araw, ito'y utos ng Diyos. Ang unang araw ng linggo naman, utos ng tao kasi binago ng tao. Ano po? So, hanggang kailan mananatili yung Sabat, So, Pastor? ang Sabat, mananatili ito hanggang doon sa bagong langit at bagong lupa. Ang sabi, sapagat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Sabi sa Isaiah 66:22 at 23, at mangyayari na mula sa panibagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Doon na po ito sa langit. Sa bagong langit at bagong lupa, magpapatuloy ang pagsamba sa atin pong Panginoong Diyos sa araw ng Sabat na kanyang itinatag para sa atin na mga tao. So kung isa-summarize ko pala, Pastor, ay ganito. Ang Sabat itinatag ng Diyos mula pa sa panahon ng paglalang. Ang Sabat ay kabilang sa 10 utos. Ang Sabat ay espesyal na araw sa lahat ng mga araw ng sanlinggo dahil ito ay pinagpala, ipinangilin at pinakabanal. Ang Sabat din ay ipinangilin sa panahon ng matandang tipan. At ito'y ipinangilin ni Jesus at ng kanyang unang mga tagasunod. At ang Sabat ay nananatili ngayon at mananatiling ipangilin doon sa langit hanggang sa panahon na walang hanggan. Dahil ang Sabat ay tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Oo. Ang Sabat na ito ay siyang araw na ipinagpahinga at ginagamit ng mga tao na pagsamba sa Diyos, ng bayan niya, sa lumang tipan, sa bagong tipan, maging sa ating kapanahonan ngayon. Sapagkat, ang sabi ng ating Panginoon Jesus, kung mahal natin siya, ay, if you love me, sabi niya, keep my commandments. At isa sa commandments niya ay ang pangingili ng araw ng Sabat. Minamahal na mga kaibigan,
iniibig mo ba ang ating Panginoong si Jesus? Nais mo bang mapabilang sa kanyang bayan at tatawagin kanyang anak? Ngayong alam mo na ang katotohanan kung bakit linggo ang ipinangingili ng nakararami at bakit Sabado ang ipinangingili ng bayan ng Diyos, ay nararapat lamang na piliin natin kung ano ang utos ng Diyos at ating isantabi ang utos ng tao. Mas mabuting tayo magtiwala sa Diyos at sumunod sa Diyos kaysa sumunod sa tao. Mahalaga na ang ating buong pamilya ay piliing maglingkod sa Diyos sa araw na itinalaga niya kung saan ang buong pamilya ay merong special day na pagsamba na sama-sama sa atin pong Panginoong Diyos. Minamahal na mga kaibigan, handa ka bang tanggapin ito at sundin ito para sa Kanya? Nais mo bang mapabilang sa bayan ng Diyos na naglilingkod sa Kanya ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa? Kung gayon ang inyong desisyon, ilapit muli natin ang ating sarili, ang ating pamilya sa ating Panginoon na pamagitan ng panalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, maraming salamat po sa katotohanang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Nais mo kaming iligtas, Panginoon, sa kapahamakan at sa krisis na darating. Kaya pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng isang araw kung saan makapagpahinga kami ang buong pamilya at maglaan ng panahon para sa inyo at paglingkuran kayo bilang Diyos na manlilikha, bilang Diyos na tagapagkaloob ng aming pangailangan, bilang Diyos na nagmamahal sa amin, bilang Diyos na ang kalooban, ang kagustuhan ay para sa ikaliligtas ng bawat isa sa amin. Salamat po sa pabalitang ito. At nawa ang aming mga kaibigan ay manindigan sa katotohanan kanilang narinig at piliin na maglingkod sa inyo at sumunod sa inyo ng lubusan. At kayo naman po ay merong pagpapalang inilaan para sa mga tao na isasakripisyo ang lahat, sumunod lamang sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat po sa inyong pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, thank you po uli sa inyong pagsama sa ating talakayan ngayong gabi. Bukas po uli ay sama-sama uli tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat.